magandang hapon po sa lahat po ng nandito ngayong hapon sa 3 p.m. service, pati po yung mga nanonood sa ating online ngayon. So ako po si Katrina and I am always so blessed to be able to bring the Word of God. Amen? So let's all pray. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita ngayong hapon. Salamat dahil kami po ay napupuspos ng inyong kabanalan, ng inyong banal na Espiritu ngayon at binubuksan niyo po ang aming mga isipan, binubuksan mo ang aming mga pandinig, Lord, at binibigyan niyo kami, Lord, ng bagong pananaw para po makita namin ang kalooban mo na nakapaloob sa iyong salita. Mahal namin kayo, Panginoon, at maghari ka ngayong hapon. Sa pangalan ni Jesus at lahat tayo magsabi ng Amen at Amen. So, last week lang po no yung Resurrection Sunday and it's always so powerful para atin pong i-celebrate yung katotohanan ng tagumpay ni Kristo. Dahil hindi lang po yun nananatiling part ng history, it's ever present sa ating buhay. Amen? Sabi nga po sa unang mga taga-Korinto 15:17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Pero dahil nga po na ang Panginoong Jesus natin ay forever alive and He is seated on the throne, He is not only resurrected but He also ascended and He is now seated at the right hand of the Father. So yung pananampalataya natin ay may katuturan. Hindi lang po tayo, wala lang dito na nagtitipon-tipon para makinig ng salita niya tapos wala pong kapangyarihan. Hindi po, meron pong kapangyarihan dahil po buhay ang ating Panginoon, buhay ang ating pananampalataya. At alam natin na lahat ng may buhay ay lumalago. Narinig ko may pag-asa. Hindi, pero lahat ng may buhay ay lumalago. So, ganun din po yung ating pananampalataya dahil nga buhay ang pananampalataya natin. Lumalago yan. So, nakita ko si Jazz dito. Si Jazz ay isa nating CLF student at dala-dala niya po sa sinapupunan niya ngayon, yung pinakabata naming estudyante sa NLTC. But testimony nila yon ni Rain and ni Jazz na they became parents this year. Habang sabay sila na nag-enroll sa Bible school. Second year si Rain, first year si Jazz. And nakita namin, nasubaybayan namin yung paglaki ni Jazz, literally, dahil sa baby in her womb. And kita rin namin yon sa ating mga estudyante, yung paglago nila, pag-grow nila in the Lord. And yun po kasi yung talagang kalooban ni God para sa atin. Amen? Naniniwala po ba tayo doon na it's God's will for us to mature? Kasi siya yung author at perfecter ng ating pananampalataya. At hindi po maiiwasan yon sa buhay natin as believers na pag tayo po ay nakikinig sa kanyang salita, habang tayo ay natututo at lalo po tayong lumalalim sa ating pananalig sa Panginoon, sa pagtitiwala natin sa Kanya, lumalalim tayo pati sa pag-intindi, 'di ba, sa salita ng Diyos. So, nandun po kaagapay nun yung ating growth and maturity in the faith. And yun po yung gusto kong talakayin natin. Paano nga ba tayo lalago sa ating pananampalataya? So, alam ko na meron dito na ilang years na kayo na nandito sa New Life, planted in the church, or marahil second or third time nyo, less than a year. Can I see a show of hands na you have been planted in New Life for less than a year? Less than a year. Wow. Yes, and we're so glad that you are here. How about New Life is turning 34 years, ano? How many of you have been here for 30 years? Maybe 20 to 30 years. Wow, I see a lot of hands. Grabe. And thank you, God. And for us here dito po sa New Life, ang desire din po natin ng ating mga senior pastors, lead pastors, and even lahat ng ating mga leader, ministry leaders, ay makita po ang bawat isa, whether you are a new believer, bago pa lang po kayo sa journey niyo of faith, or whether you are a veteran, pwede po bang sabihin yun? Ayoko pong sabihin na matanda na kayo sa Panginoon. Kasi lahat po tayo patuloy na bumabata. Yun yung paradox sa kanya. Amen, Pastor? Yan. Pabata tayo ng pabata, pero tayo ay nagiging veterano din sa ating pananampalataya. Yan. So, sa 2 Ephesians
18 to 22. Gusto ko pong basahin ito. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. Pero kung may foreigner man dito ko si Yoel, pakitranslate na lang sa kanya yung sinasabi ko dahil siya po ay from Kathmandu, estudyante rin natin. So, hindi na tayo mga dayuhan o taga-ibang bansa kung hindi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan or cornerstone ay si Kristo Jesus. Sabihin nga po, cornerstone. Yan. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So tayo po ay pinagbubuklod-buklod ng Panginoon. Siya po ang ating Panginoong Jesus, ang pundasyon po natin ng ating fellowship, ng ating pananampalataya at binubuo niya ang pananampalatayang ito. No? So, kailangan patuloy nga na mag-develop ang ating maturity of the faith. At hindi po ito para sa pansarili nating kapakanan. Hindi po tayo nagtitipon-tipon para sa sarili lamang. Sabi nga po nung kanta, hindi ko alam kung familiar kayo, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Okay na yun. So, binukod tangi po tayo. So, ito po yung t-shirt namin. Binukod tangi. Yan. Ay, ang ganda. Ang ganda ng t-shirt, no? Kaso, hindi na po for sale eh. So, binukod tangi tayo ng Panginoon or sa English, set apart. Yan po ang ating tema sa school year na ito. Dahil may layunin ng Panginoon para sa atin. Yung pagkabukod tangi natin, hindi para bumukod tayo sa isang tabi, pero para tayo ay pagbuklurin niya together. Amen? At kasama sa buhay natin bilang mga believers, yung sama-sama or yung corporate maturity. It's so important to be planted in the house of God. It's so important to be under the covering po of God-given, appointed and anointed shepherds para po tayo ay patuloy na lumago. 1 Corinthians 13:11-12. Sabi po dito, nung ako ay bata pa rin naman po ako, di ba? Nung ako ay bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng isang bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harap-harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. So tayo, hindi po tayo isip bata na sa ating pananampalataya, pero meron tayong childlike faith. Tama po ba? Amen? So yung childlike faith na ito yung nagpapatuloy na maturuan tayo para magtiwala sa Panginoon. Tulad nga po ng isang bata no, na hindi niya iniisip kung ano yung maaring mangyari or circumstance around him or her dahil alam niya na hawak ng Panginoon, tangan-tangan ng Panginoon ang kanyang buhay. So kung ikaw ay, let's say, ilang taon ka na, Miss Jonah? 26 na si Miss Jonah. So, hustong gulang na si Miss Jonah. Kung siya ay nakipag-usap ng baby talk, medyo magtataka ako, di ba? Kasi ang expectation natin para sa isang taong nasa hustong gulang ay yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pagkilos, ay tulad ng isang panghustong gulang. Tama ba? At kung tayo po in the faith, tayo ay sinasabi natin na nasa Panginoong Jesus tayo at kung sinasabi natin na nais natin yung patuloy tayong mag-grow in our knowledge and in the grace of God, there must be evidence na patuloy nating binibitawan na or iniiwanan natin yung mga asal ng bata.
tulad ng sabi po ni Paul dito. So ano nga ba ang nangyayari po pag tayo ay nagmamature, di ba? So naririnig natin yan isa sa mga, alam ko yan mga standards yan, di ba? Kapag ikaw, katulad nung kanina, naghahanap ng lifetime partner. So isa sa mga standards, tama ba, is I want someone who is spiritually mature. Wow! Tama lang, di ba? Kasi we are believers. O dapat talaga spiritually mature. Pero ano nga bang ibig sabihin ng spiritual maturity? Okay, so hindi po about relationships yung topic natin. About maturity of the faith. Pero pwede nyo na rin ihanay doon. Amen? So, ngayon, ang nangyayari sa atin bilang believers, pag tayo ay spiritually mature, ay naiiwasan natin ang tatlong bagay. Una, naiiwasan natin ang spiritual tantrums. So, lahat tayo ay dumaan sa pagiging toddler, no? So, ako, mabait daw ako ng bata ako, hindi ako masyadong iyakin. Wow. So, sabi po yun ng parents ko, hindi po, wala pong ebidensya kasi wala pang social media nung time na yun, thank God. Pero, of course, dahil po natututo pa lang ang isang 2-year-old or isang 3-year-old kung paano po i-manage yung emotions niya. So minsan, hindi niya ma-contain. So nagtatantrums siya, pero thank God for wisdom sa mga magulang kung paano po i-handle yun at kung paano po akayin ng isang bata. Pero tayo, because we are maturing sa ating pananampalataya, darating yung panahon, amen, by the grace of God, na hindi na tayo nagpapadala sa mga emotions natin. Hindi tayo nagde-decide ng bigla-bigla o hindi tayo nagpapadalos-dalos sa ating mga kinikilos o pati sa mga sinasambit natin. Dahil meron tayong spiritual maturity. Meron tayong steadfastness. Yun nga po yung tema natin ngayong taon bilang church. We have unshakable faith. Everybody say unshakable faith. So, ibig sabihin nun, yung faith natin, walang mood swings. Thank God na consistent at steadfast at committed ang ating pananampalataya kahit mag-iba-iba man yung seasons ng buhay mo o yung mga pinagdadaanan mong pagsubok. Kahit na anumang challenges yung kaharapin mo, meron kang unshakable faith dahil yun nga, hindi ka nagpapadala sa inyong mga emosyon. Kapag ikaw ay mature sa iyong pananampalataya, naglalaho rin, pangalawa, ang mga spiritual holograms. So ano ba yung hologram? So you've seen a hologram, di ba? Or the technology is para siyang nagpa-project ng 3D image, pero pag pinlast through mo yung kamay mo doon, it's nothing. It's really not there. It's just producing an image because of, the refraction. Naging science, kunyari. No, pero ang ibig sabihin lamang nito ay hindi tayo nagpapanggap. Hindi tayo nagbibihis-bihisan, hindi tayo nagbabahay-bahayan lamang dito sa simbahan o nagpapanggap bilang kung na hindi tayo ganito. We are genuine in our faith. Napoproduce ng spiritual maturity, ng maturity ng faith, ang genuine faith. So, ang ibig sabihin ng genuine faith po ay we have Christ-likeness. So it also says po sa salita ng Diyos na kapag humarap tayo, 'di ba? We behold as in a mirror the image of Christ. So kapag tayo ay kumaharap sa hindi lamang sa salamin, pero kapag yung buhay talagang nandyan yung mga problema, ano po ba yung pinoproduce natin? Tayo ay dapat na mag-produce ng Christ-likeness, ng mga fruit of the Spirit. Bilang spiritually mature na person, you are also demonstrating yung kung sino si Jesus sa buhay mo. At hindi mo kailangang ma-pressure. Hindi mo kailangang ma-pressure na mag-perform dahil ang pananampalataya po natin ay hindi isang performance. Ang pananampalataya po natin ay totoo at nanggagaling sa Panginoong Jesus. Siya po yung nagbibigay nito sa atin at atin po itong hinahayaan na ma-refine para po yung mga bagay na hindi dapat matira ay natutunaw po in the refinement. And so I want to encourage you also na parte po ng pag-mature spiritually ay ang hindi pagtakas sa suffering. So,
just a quick testimony po that I had no na back in 2020, it's 5 years ago na I underwent open heart surgery, and it was one of the toughest darkest seasons of my life, and pati po yung sa magulang ko. Pero I had every opportunity noon para mag-quit, para sabihin na ayoko nang magpatuloy pa. At syempre sa kalagitnaan ng pandemic, medyo iba yung tama sa even my I was really anxious, I was fearful. Pero praise God, dahil sa kanyang salita, na ako po ay nagpatuloy na pinanghawakan ko po yung mga pangako niya sa buhay ko. At sa kabila ng mga pagsubok na yon, no, merong pagpapatuloy na nagaganap. So pati po kayo, kahit na alam mong merong mga balakid sa buhay mo, you also believe that that is temporary. Everything that is in this world, including those challenges, are temporary. Hindi tayo exempted. There's a difference. We're not exempted. Pero dahil mature ka na in your faith, mas tumataas din yung adversity quotient mo or yung katatagan ng loob mo. And we need that. Kailangan natin ng ganitong spiritual tenacity na tinatawag. Kailangan natin ng ganitong yung sa kabila ng mga paghihirap, patuloy ka pa rin dahil alam mong may pinanghahawakan ka na pag-asa sa future at nakikita natin yon sa Panginoong Jesus. So, maturity is Christ-likeness na pinoproduce nito yung character ni Kristo sa buhay natin. And so, ang question for us this afternoon is, how am I becoming like Jesus? Amen? And you look at the life of Jesus, ano ba yung pag-aasal ni Jesus habang siya'y nabubuhay sa mundo? At ano ba yung nakapaloob sa salita niya para malaman natin kung ano ba yung dapat nating gayahin? Ano? At yung paggaya natin na yun, hindi lang po outward. Kasi hindi naman tayo after reputation. As believers, we're not after our spiritual reputation. Dahil kapag yung character mo, kapag yung pagkakakilanlan mo, yung identity mo rin, ang tinayuan mo ayon sa salita ng Panginoon, yun yung magsisilbing magpoprotekta sa iyong reputation. You don't even have to try to defend yourself kapag meron kang mga natatanggap na persecutions, but you have a new perspective now whenever you go through those kinds of tribulations and trials. Why? Again, because yung character ni Christ is produced in you. So you know, in Bible school, we also have that. We have roots of character. We learn about ano ba yung mga dapat na ma-uproot din sa buhay natin para ang tamang ma-produce ay ang mga fruit of the Spirit of God. And that's love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Ayan. So pangatlong bagay po na naglalaho o naiiwasan natin ay ang spiritual excuses at laziness. So una ulit, ang naiiwasan natin ay magkaroon ng spiritual tantrums dahil tayo ay led by the Holy Spirit, not by our emotions. Naglalaho ang spiritual holograms, pangalawa, dahil tayo ay nagiging genuine sa ating pananampalataya. At pangatlo, napapawi yung mga spiritual excuses natin. At pati na rin yung katamaran, spiritual laziness. Dahil pag ikaw ay mature sa iyong pananampalataya, nagkakaroon ka ng deeper sense of responsibility. So as a child, syempre nagtitrain tayo ng mga anak natin, 'di ba, na matuto sila kung paano panghawakan ng responsibilidad para kapag sila ay naging adults na or teenagers, alam nila kung paano i-handle yung pressure, alam nila din kung paano tayuan yung mga binigay sa kanilang mga trabaho, 'di ba? So importante din na tayo as believers, we learn and we have this deeper sense of responsibility. At yung responsibility natin na ito ay nagmumula actually sa freedom na meron tayo. So we are freed from the weight of sin, the guilt, and the shame. And so hindi na doon nagmumula. Hindi tayo, minsan kasi pag sinabi nating responsibility, ibig sabihin na kapag may mali akong ginawa, pangangatawanan ko. Although tama po yun, 'di ba, na hindi tayo naghahanap ng ibang mapagbabalingan or hindi tayo naghahanap ng excuse. So ako bilang only child, ako na lang yung maglalaglag sa sarili ko. Pero bilang only child kasi, dahil wala akong kapatid, and the only child here, only
Only children, only child, yan. Yes, yes. So, medyo naano ko nung bata ako na parang na-condition ako na kapag may ginawa akong kasalanan, kailangan galingan ko magpalusot. Kasi wala naman ibang pagbabalingan. Hindi naman ako pwedeng magsabi sa magulang ko na si kuya po, wala naman akong kuya or ate, tas ako lang yung bata sa bahay. So kapag may ginawa akong kalokohan ng bata, ako yung pipingutin at papaluin ni mama at ni papa. Yan, opo. So dinidisiplina din ako ng magulang ko. I love my parents and I wouldn't be here without them. And so, pero kinailangan kong maalis yun sa sistema ko na maghugas kamay at kailangan kong harapin kapag meron akong ginawang kasalanan. Ayun, o pagkakamali, wala nang ibang tatanggap nun. Pero yung sense of responsibility rin po na sinasabi dito sa salita ng Diyos ay yung responsibility na tayo ay mamuhay with integrity. So kung ano yung identity mo, kung ano yung sinabi ng Panginoon tungkol sa'yo. Okay? Katulad nito, sinabi ng Panginoon, pangako niya na ikaw ay prosperous. So you would leave behind the mindset na ikaw ay mahirap. Kahit na may mga in the natural, parang hindi nagtutugma, Lord, yung mga ginagastos ko dun sa aking ipon, pero dahil alam mo na ito yung pangako ng Diyos at ito yung pagkakakilanlan mo, yun yung lalakaran mo. That's a sense of responsibility as well. So halimbawa, ikaw din ay merong mga correction na kailangang pagdaanan. So bilang spiritually mature na person, ikaw ay tatanggap ng may humility, nung rebuke at correction na yun. No? So, the picture of this is pruning. So, nung bata ako, we lived in an ancestral home. Tapos, meron kaming tanim na bougainvillea. Pero naalala ko yung lola ko, lolo or lola ko, lagi nilang tinitrim yung bougainvillea namin. Pinuprune nila. Kasi kung hindi, so, lalago nga siya, pero parang wild. Kung saan-saan yan, kasi vine siya, diba? So kung saan-saan yan gagapang, kung hindi mo siya ititrim ng maayos, at hindi siya mamumulaklak ng maganda, kung hindi mo rin tatanggalin yung mga unwanted na ng mga branches. So bilang isang spiritually mature sa iyong pananampalataya, hindi mo tatakbuhan yung pruning kahit na masakit, kahit na minsan mahirap harapin. Pero dahil alam mo yung kapakanan mo ang iniisip ng Panginoon, haharapin mo yon ng buong puso. Amen? So tayo naman ay, hindi naman tayo tinatawag maging perpekto. Isa lamang po ang perpekto at yun ang Panginoong Jesus natin. Pero tinawag tayong lumago. So kailangan din po nating pagdesisyonan. So sabi po ni KZ tsaka ni TJ yan, desisyonan. Kailangan mo magdesisyon. Natalikuran yung mga bad habits mo at sinful habits mo na kinagisnan natin. At ang mabuting balita dyan ay hindi po yun sa sarili nating kakayanan. Lahat po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So, hindi natin pwedeng at hindi rin dapat. So, hindi pwede at hindi dapat. Magkaiba kasi yun, no? Minsan, kahit hindi pwede, ginagawa pa rin natin. Pero pareho, hindi pwede at hindi dapat madaliin ang maturity. Dahil ang nais natin ay magkaroon tayo ng bunga na hindi hinog sa pilit. Diba? So meron akong nakita, hindi ko alam kung nakita nyo rin to, pero medyo nag-viral yung video ng isang, she's a little girl, tapos nagsusuot siya ng makeup, nag-eyeliner siya, tapos ang cute kasi. Feeling niya siguro perfect yung eyeliner niya, pero sobrang lampas-lampas, pero bilib na bilib siya sa sarili niya. Tapos in-upload ng mommy niya yung video. Pero I'm thinking lang, no, na sometimes we think of our faith that way, na kapag binihisan natin sa panlabas, o kapag tayo ay, yun nga po, pag tayo ay nag-try to perform or try to pretend, dun po nagkakaroon ng struggles. And so,
ang gusto ng Panginoon ay maging bukas tayo sa Kanya. Na tayo ay acknowledge natin kung nasaan tayo ngayon, dahil sa ganung paraan, doon natin makikita yung pagkilos ng Panginoon. At doon magiging open ang pagkilos ng Panginoon para dalhin tayo from one level to the next. So a 6-year-old girl, no matter how cute and how nice the makeup is, she will never have the maturity of a 25-year-old woman. Tama? So, tayo ay dapat po na magkaroon ng tama at hustong paglago sa pananampalataya. So, I just have here practical ways para sa atin. Paano nga ba tayo magmamature sa ating faith? So, number 1, very practical, sumunod tayo sa kanyang salita. Our obedience is the evidence of our faith. Sabi po sa James 1:22-24, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos kung hindi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis agad at kinakalimutan ang ayos niya. So pag tayo ay patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos, dito rin po nakapaloob yung kanyang will for our lives, diba? So I've heard it 100 of times already. Some of my life group girls are asking me na, how do you hear the voice of God? How do you listen, or how do you know the plan and the will of God for your life? Ang una-una pong kasagutan doon ay pumunta po kayo sa salita ng Panginoon. Dahil doon po nakasulat lahat. Wala pong tinatago ang Panginoon para sa atin. It's very clear kung ano po yung kagustuhan niya para sa buhay mo, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo makipagsalamuha sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa mga iba't ibang mga tao na we have a relationship with. Amen? And bakit importante po yung pagsunod ng salita ng Diyos sa paglago ng ating pananampalataya? Dahil, 2 things, could versus called. Maraming bagay na pwede mong gawin. There are many things that you could do, but there are very specific things that God is calling you to do, that God has called you to do. And lahat po yun ay founded sa Word ni God. And hindi ka nalilito. Ano nga ba yung stand ko ngayong darating na eleksyon? Ano nga ba yung dapat na panghawakan ko kapag ako ay pipili ng next leaders ng aking country? Kasama yon, may panuntunan ng Panginoon para doon. Ano nga ba yung kailangan ko bilang isang leader? Paano kakapromote ko lang sa trabaho? Paano ba ako magli-lead ng team ko? I feel like a failure. I don't know kung paano sila pasunurin. Meron pong mga panuntunan sa salita ng Diyos. And even yung prayer nga kanina, di ba? How to find a life partner. Everything is being revealed in the Word of God. Amen? And so, we find what we need always in the Word. At makapangyarihan po ang kanyang salita para sa ating spiritual maturity. Number 2, very practical and straight to the point. Tayo po ay maging magpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Sabi po ito sa Ephesians 4:1-7. Ephesians 4:1-3, sorry. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, what Paul is saying here is that as we grow and mature in our faith, napapatunayan yon kapag tayo ay merong humility, kapag tayo ay merong pagmamahal din po para sa isa't isa, pag meron tayong perseverance at endurance sa atin. And so, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang po abilidad ang binibigay ng Panginoon para sa atin, abilidad para lampasan yung mga pagsubok, pero binibigyan niya rin tayo ng staying ability. Binibigyan tayo ng Panginoon ng endurance in our faith. And it's amazing because it's not only faith, it's enduring faith.
It's not only faith, but it's also unshakable faith na binibigay ng Panginoon para sa atin. Amen? And number 3, let me go through this quickly. Number 3, manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. So sabi sa Jude 20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Or build yourself up in the most holy faith by praying in the Spirit. So in NLTC, we have School of the Spirit. Nangyayari po yun every day before we begin our lectures. And here, we train ourselves to listen to the voice of the Holy Spirit. And also, we spend time corporately praying in the Spirit. Alam niyo kung anong nagagawa ng praying in the Spirit? Yung mga bagay na hindi mo pa nakikita sa future mo, pinagpe-pray mo na ngayon pa lang. Hindi mo alam kung ano yung mga pinlano ng Panginoon, but definitely good. Pero yung pag-pray mo in the Spirit will allow you to carry yung mga bagay na yon kapag pinadala ng Panginoon sa'yo. Yung mga pangako na yon. That's how you're building yourself up in the faith. And what I love about this, praying in the Holy Spirit, si Jesus po ang ating intercessor. Tama? Amen. Ang ibig sabihin nun, lagi po siyang nagdadasal para sa atin. That's the ministry of the high priest. So Jesus is actually praying for you. That's what He did in the garden. Before siyang pumunta sa krus ng Kalbaryo, He actually prayed for the believers. He was praying for you even before we were born. Jesus already saw you, and that's why you are the joy that was set before Him. And so He's always interceding. He's in that ministry. And that means, if He's interceding for you and you're praying yung perfect will ni God, yun nga sa pag-pray ng Holy Spirit, imagine that. Si Jesus is praying on behalf of you for the perfect will of God for your life. And so when you speak, when you pray in tongues, that's what happens. You're bringing in the perfect will of God to happen in your life. And then nagkakaroon ka ng clarity of direction. Nagkakaroon ka ng nanunumbalik din po. Yung, I find myself even physically strengthened when I pray in the Spirit. That's what I did day in and day out when I was going through my heart condition back in the pandemic. So I was praying in the Spirit. My parents and I would always pray in the Spirit and in understanding. And we found ourselves talaga na kami ay pinagtibay noon yung aming pananampalataya sa Diyos. And so, if you want to grow and mature in the faith, then keep on praying in the Spirit. Amen? Number 4, gamitin mo ang sukat ng pananampalataya mo, or what Paul says, the measure of faith. In Romans 12:3-8, it says this, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Wow, that's so humbling, no? So, yung buhay natin bilang Kristiyano ay hindi po tayo yung nasa center. Alam kong yun yung narrative ngayon. Ikaw ang main character ng buhay mo. Well, sorry to break it to you, pero our lives as Christians, it's Jesus at the center. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin no na pababayaan mo na yung sarili mo. So let's keep on reading ano yung ibig sabihin nito. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So yung measure of faith na meron tayo, ito po ay ang mga biyaya ng Panginoon or mga grace gift na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? Hindi po to patungkol sa amount of faith na, mas malakas yung faith niya kasi mas mabilis na sagot yung prayer niya. Tapos ako ang tagal ko na naghihintay. That's not what measure of faith means in this context. Okay? So in this context, ang ibig sabihin again nito ay ang biyaya na binigay ng Panginoon sa iyo. At lahat tayo may angkop na biyaya. I cannot do what V is doing. I cannot do what RB is doing. He's so talented. Grabe. You cannot do what I'm doing also. But
we are all standing by the grace of God in the unique purpose and call that He has for our lives. At kapag pinagbuklod-buklod nga tayo here in the church, that's why it's so important then na you're planted in the house of God. Dahil dito mo napapamalas yung mga binigay na measure of faith sa atin ni Lord. So let's continue. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang mga gawain nito, thank God na hindi yung paa ko yung umaamoy. Kasi kung nasa paa yung ilong natin, paano na? E di nalunod na tayo, paano tayo lulusong sa baha? kung yung tenga natin isa lang, tapos yung bibig natin dalawa, tapos magkaiba sila ng pwesto, ano kayang itsura natin doon? At huwag mong isipin din na mas lesser ka sa isang tao na nasa stage. Hindi po yun sukatan. Kung nakikita ka dito, hindi yun sukatan na mas malapit ka sa Panginoon. Dahil hindi po yun about stepping in a platform. Lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon at opportunity para po ipahayag ang kanyang salita. Hindi lang po ang mga pastor ang nagpapahayag ng salita. Kayo din sa sarili niyong pamilya, kahit ka-one-on-one niyo yung trabaho, yung katrabaho niyo, you share the gospel, you share the word. And if you need training for that, enroll in NLTC, we immerse you. We immerse you in how to share the gospel. How do you converse? How do you have spiritual conversations with other people? And it's so important. Why? Because nakasaad yun sa salita ng Diyos that we are called to make disciples of all nations. Amen? And so, hindi suggestions yung ibang mga nakapaloob sa salita ng Diyos, bagamat ito po ay mga commandments niya. And as soldiers of God, as people of faith, those who are mature in the faith, we obey without question kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So going back here, gayon din man, verse 5, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at siya po yung ating pinuno. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob mo ay pagsasalita ng pahayag, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, I know people here, you are amazing at serving. My mom, hindi ko kaya kung paano siya magsilbi. Napaka-natural sa kanya kung paano siya maglingkod. At yun po ang kanyang grace gift. Yun po ang measure of faith niya. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, even giving, even generosity is also a grace gift. And there are people talaga na tinawag ng Panginoon sa ministry na ito and praise God for that. Amen? Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. At ang nangyayari dito dahil aware ka na, ito pala yung binigay sa akin ng Panginoon, maiiwasan mo rin yung competition. Maiiwasan mo yung, ano kayang meron siya? Hindi mo pwedeng angkinin yung nasa ibang tao dahil hindi nga tayo bata na nagsiselos or nakikipag-agawan kapag may nakita tayong kaya niyang gawin at tayo hindi. In fact, kaya nating mag-rejoice. Dahil dun po tayo patuloy na lumalago corporately as well. Siya yung nagbigay, siya rin po yung nagbibigay sa atin ng grace para po gampanan iyon. Amen? So nawawala yung pride, pinapawi nito ng katotohanan na ito yung ating self-preservation, na hindi lang tayo nabubuhay, yun nga po para sa sarili natin. So every time you come here to church, nagbabago yung mindset mo, where can I serve? Where can I allow God to use me for His glory? Amen? And it might not be just here inside the church. It can be, may tinawag ang Panginoon sa inyo na kayo ay magtayo ng Bible study. I don't know, in your workplaces, that could be, or in your family. Or it can be as simple as praying for someone.
Diba? Or some of you here might be influencers, content creators, pero nagkakaroon ka ng bagong purpose dahil alam mo na yung binigay sa yung gift ni Lord. Amen? And lastly, so let's just recap points 1 to 4. Paano tayo lumago sa pananampalataya? Una ay sumunod sa kanyang salita. Pangalawa, maging magpakumbaba, mahinahon at matyaga. Number 3, manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Pang-apat, gamitin mo ang sukat ng pananampalataya mo. At number 5 ay napakasimple din po, pero makapangyarihan, maging parte ng simbahan. Binayayaan tayo ng ating Panginoon ng mga pastor na magpapastol sa atin. So sabi po sa Ephesians 4:11-16, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, iba naman ay maging mga propeta, iba yung mga ebanghelista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang, ito po yung dahilan, at ito po yung will ni Lord para sa atin as a church, as the body of Christ. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, kayo yon. So nandito po ang mga itinalagang apostol, pastor, guro, evangelist, prophet ng Panginoon para sa kapakanan ng simbahan. Amen? Para sa inyo, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap or mature ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panglilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, so kung kayo ay ginagamit nyo ang binigay na sukat ng inyong pananampalataya, if you yourself are endeavoring to grow, and that is our responsibility, if you are desiring to grow in your faith, ito po yung magandang nangyayari. Lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So, meron tayong interdependence na nangyayari. So, I was watching, I think this was National Geographic, noon pa, pero napanood ko yung isang episode about how plants in the forest or yung mga trees in the forest are existing with interdependence. So, meron doon isang plant na may poison. Pero, merong just a few feet away, meron din dong another plant na nagbibigay ng antidote to the poison. So, ang point ko lang po, so, ganun din po in the body of Christ. Where one lacks, another person supplies. If you are maturing in your faith, you're also taking up that responsibility and saying, I will take my place. Titindig ako. Ako ay tatayo kung saan ako tinawag ng Panginoon. Dahil kapag in-embrace mo yun, kapag ikaw ay tumugon sa tawag ng Panginoong Jesus sa buhay mo, yung mga mababenefit nun ay ang mga tao sa paligid mo. Unang-una, pamilya mo. That's your legacy. We have in Bible school, I was talking this morning to Tita Chari Patricio. Lahat ng mga anak nila are in Bible school, have been to Bible school, pati sila pong mag-asawa, iba-ibang batch. Pero she was teary-eyed kasi sabi niya, na-realize ko, na-reflect ko na, wow, this is the legacy that we have with our family. Na how we endeavored talaga na kami ay sabay-sabay na ma-plant dito sa church and we grow in our faith in the Lord. And that's amazing. Dahil tinawag din po ng Panginoon ang pamilya nyo.
I believe in that. Kung kayo pa lang po yung first generation Christians ngayon at meron kayong mga pinagdadasal pa na family members na sila rin po ay mapunta dito, hindi lang po sa simbahan, pero magkaroon sila ng living relationship with God. You are the answer to that. You don't have to look far. You allow God to use you. So yung pag-embrace mo sa call ni God sa buhay mo, kaakibat nun yung mga taong nilagay ng Panginoon din sa buhay mo. Amen? And so that's who we are as the body of Christ. And gusto ko rin pong bigyan ng opportunity. If there's anyone here in this place na hindi nyo pa po tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, sa Kanya po nagsisimula ang lahat. Sa Kanya tayo nananampalataya. So siya rin po yung nagbibigay sa atin ng kaganapan ng ating pananampalataya. He is the author and the perfecter of our faith. I want us to make that decision today. It's not a light decision at lahat kami pinagdaanan nito, but this is really the starting point na malaman mo kung ano ba talaga yung layunin mo sa buhay, saan ka tinawag ng Panginoon, anong pag-asa ang meron kapag meron kang relationship with Him. Amen? And so if that is you, I want you to raise your hand with every eye closed and every head bowed. If that is you, you're saying, Jesus, I want to start my relationship with you and I want to grow in my faith. Can you lift up your hand? All over this place. Thank you, God. I see hands. Thank you, Jesus. You see them. Hallelujah. Can you just lift it up more para makita po tayo? And this is a testimony. You mark this day. Oh, because as you receive Jesus as Lord and Savior of your life, as you accept Him into your heart today, oh, it's gonna be the start of a beautiful adventure with Him. So, all together, as an encouragement po para sa mga nagtaas ng kamay, panalangin po natin ito. And I want you to confess it with your mouth. You're not just joining a religion. No, you're not just joining a church. But you are stepping into a relationship with the living Savior, Jesus Christ. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Salamat na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan. Ako ay pinatawad mo na at ngayon ikaw ang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Mula sa araw na ito, kayo na ang aking hari, ikaw ang aking susundan, at ikaw ang aking luluwalhatiin. Amen and amen. Amen.